everyone, this is me again. Ayan guys, nagpapaksim nga ako dito guys ng sari. Dahil may pupuntahan kami guys, recognition ng aking anak. Nagkaroon kasi siya ng award. Di ko rin ito inaasahan guys dahil medyo marami siyang absent guys. Gaya ng pagpunta ko ng Maynila kasi pahirapan siya minsan maihatid guys. So dali-dali na nga kaming kumain dyan guys at naligo na rin kami. And then pagkatapos nagpunta na kami, hindi ko na napakita guys yung mga ginagawa namin kasi yung anak ko din kasi nagmamaoy kasi inaantok. Dating nga namin dyan guys is nag-start na. Ayan, pumipila na guys kasi kinder pa lang yung anak ko. Mauuna sila sa lahat. Tas buti na lang guys, nakisama din kahit pa paano yung baby ko guys kasi hindi siya pa naiiyak. Nilaro-laro na muna ng pamangkin ko sa labas ng awarding room guys. Tas ayan guys, pumila na rin ako dyan guys. Tapos yung kapatid ng asawa ko guys, siya yung magbibideo at magpipicture sa amin. Siyempre kahit pa paano, para may memories din. Medyo kinakabahan nga ako dyan guys kasi siyempre first timer. First time kong ganto kasi sa panganay ko naman. Nandun naman yun sa Sorsogon sa papa niya. Kaya hindi ko pa naranasan magganto-ganto. Ganto rin pala yung feeling guys na magkaroon ng award yung anak mo. Tas aakyat ka ng stage. Sobrang iyakin nga rin ito guys kasi pag hindi siya nahahatid dati umiiyak siya. Buti na lang kahit paano ngayon medyo nasanay na din siya. Sana galingan pa niya lalo. Minsan kasi tamad din to mag-aral eh. Kunting ano pa nga lang nagsasabi na kaagad na napapagod na daw siya. And guys, malapit na nga kaming tawagin dyan. Yung advisor niya pala guys is classmate ko ng high school. Classmate ko siya ng first year and second year. Tapos nag-aral siya ng college guys. Teacher yung course niya. Tapos ngayon naging teacher na siya. Teacher siya sa kinder yung inano niya guys. Sana all na lang. Ako kasi di ako nakapag-college. After ko graduate ng high school, nagtrabaho na ako kaagad sa Maynila. Kasi sinabi ko kila mama na gusto ko mag-aral ng college. Wala daw pera. May mga hayop naman kami guys. May mga kalabaw kami. Mga baboy. Kaso nga lang, nakaready daw yun sa mga kuya ko. Kasi baka mamaya bigla-bigla daw mag-asawa. Sana all na lang nakaready. Mas pinaghahandaan kasi nila yung pag-aasawa ng mga kuya ko guys. Kaya pag-aralin kami. So ang ginawa ko, nagtrabaho na lang ako guys. As inisip ko kung makapag-ipon-ipon ako, mag-aaral ako ng college. Kaso hindi ko na nagawa guys kasi nag-asawa na rin ako. Bawi na lang siguro sa anak. Tapos ayan guys, tinawag na kami dyan guys. Umakyat na kami dyan guys sa stage. And then after ng awarding guys, lumabas yung teacher ng anak ko kasi sabi niya magpipictorial daw muna sila. So ayan guys, magpipictorial sila guys sa labas. So pinapaayos na nga sila guys ng teacher nila guys. Para naman kahit pa paano ay may memories din sila. Nakakatawa nga guys kasi marunong nang makipaghalubilo yung anak ko kasi dati mahiyain siya. Tapos hindi pa siya marunong magbisaya kasi Tagalog siya dati. Kasi sa Manila siya lumaki. Pero ngayon guys, Bisaya na talaga siya. Mutan niya na rin magsalita ng Tagalog. And then after that guys, pagkatapos ng pictorial nila sa labas, pumasok ulit kami sa loob. Naalala ko, yung anak ng kumari ko, nakita ko nga pala sa loob. Tapos yung kumari ko, hindi nakarating. Ang alam kasi nung kumari ko, akala niya kasi guys, 1 AM pa ang awarding ng anak niya kasi grade 5 yung anak niya eh. So ang ginawa namin guys, escortan ko na lang siya sa aking sister-in-law kasi kawawa naman. Siya lang mag-isa. Samahan niya na lang ito pag-akyat sa stage. So pagkatapos nga guys ng awarding guys, nagsipag-uwian na kami guys. Ang problema guys, yung sundo namin guys, ang tagal pa niyan dumating. So nagantay kami ng matagal guys. Kaya mahirap talaga guys pag wala kang sariling service.
So, ayun guys, hanggang dito na lang guys ang aking video. Thank you for watching. See you guys on my next vlog. Bye-bye.